the Lord. Magandang gabi po sa inyong lahat, brothers and sisters in the Lord. Pastor Willan po at muli pong nagbabalik ngayong Wednesday, our prayer meeting for our midweek service. At salamat po sa pagbibigay po ng inyong oras para samahan po ako. Salamat po sa mga manggagawa natin na nandito po sa church behind the camera, behind po the technicalities ng ating live. At sa inyo po na nakasubaybay ngayon sa ating Facebook Live, thank you so much po for joining me for our prayer meeting. Alam po natin na may gagawin ng Diyos sa ating buhay as we come together in prayer, in worship, amen, in praising the Lord, as we unite our prayers together. Alam po natin na mayroong gagawin ng ating Diyos. Amen. For the past months, pinag-aralan po natin that prayer opens door. Huwag niyo pong kalilimutan yung mga natakil po natin, na-discuss po natin ng mga lessons na ang prayer po ng mga anak ng Panginoon, ang prayer po natin, sabi po, the prayer of a righteous man avails much. It's powerful, it's effective. At it can open doors. Amen? It can open doors to the preaching of the gospel. It can open doors dun sa mga mind ng mga tao po na merong spiritual blindness. Nagbubukas po ng pintuan for breakthroughs and for healing. Amen? Lalong-lalo na po, ikinonect natin yun dun sa una nating project na ngayon ay nandito tayo sa spiritual building. Leaders Build. At ang unang project na gustong ipagawa sa atin ng Lord ay spiritual hospital, because all of us, no, kung tayo po ay may faith sa Panginoon, living in obedience sa word ni Lord, sa will ni Lord, amen, gagamitin niya po tayo as walking or living healing agents ng Panginoon, who can pray for the sick. At sabi po sa Mark chapter 16, and these signs will follow those who believe. And one of those signs is that when we lay hands on the sick will recover. Amen. They will be healed. At last Sunday po, ang ganda rin po ng ating topic through our speaker, Sister Zai, na the Lord is allowing us to build, no? Commanding us to build spiritual walls, spiritual dike, no? Para po mag-stand in the gap between God and our nation, that the Lord will not destroy our country. So patuloy po nating isa puso at isa isip ang mga lessons natin, because alam po natin na may gagawin ng Panginoon as we apply those principles together. Amen. Thank you, Anna. Praise the Lord. So ngayon po ay lumapit po tayo sa Lord. Let's connect with the Lord through praise and worship. At i-declare po natin that Jesus is the rock of ages. Siya po yung bato na matibay, no? Na kinatatayuan po natin. Our life is founded upon the rock, Jesus Christ and His Word. Amen. Rock of ages, you are faithful and true. You are able to do what you have promised. Rock of ages, you are faithful and just. I will always put my trust in you. Rock of ages, you are faithful and true. You are able to do what you have promised.
refuge in the time of storm. You're a fortress in the time of struggle, a tower in the time of war. You're a healer in the time of sickness, a comfort in the time of grief. You're a stronghold in the time of weakness, a helper in the time of need, rock of ages. Amen. You are faithful and true. You are able to do what you have promised. Rock of ages. You are faithful and just. I will always put my trust in you. You're a shelter in the time of trouble, a refuge in the time of storm. You're a fortress in the time of struggle, a tower in the time of war. You're a healer in the time of sickness, a comfort in the time of grief. You're a stronghold in the time of struggle, a helper in the time of need, rock of ages. Amen. You are faithful and true. You are able to do what you have promised. Rock of ages. You are faithful and just. I will always put my trust in you. Sing it again. Rock of ages. Rock of ages. You are faithful and true. You are able to do what you have promised. Rock of ages. You are faithful and just. I will always put my trust in you. I will always put my trust. I will always put my trust. Yes, I will always put my trust in you. Oh, we praise you, Lord. Let's express our trust, our confidence in the Lord. Thank you, Father. Thank you, Jesus. We will always put our trust in you, for you are faithful and true. You are the rock on which we stand. Hallelujah. Because you are the shelter in the time of trouble. You are a refuge in the time of storm. You're a fortress in the time of struggle. You're our tower in the time of war. Lord, you are our healer in the time of sickness. You are our comfort in the time of grief. You are our stronghold in the time of weakness. Our helper in the time of need. Hallelujah. We bless your name, Jesus. Lord, your name is a strong and mighty tower. And Jesus, as we pray in your name, Father, we are confident that you will hear us in Jesus' name. As morning dawns and evening fades, you inspire songs of praise that rise from earth to touch your heart and glorify your name. As morning dawns and
songs of praise that rise from earth to touch your heart and glorify your name. Your name is a strong and mighty tower. Your name is a shelter like no other. Your name, let the nations speak it louder, 'cause nothing has the power to save but your name. Oh, your name, Jesus, Jesus. Jesus, in your name we pray. Come and fill our hearts today. Lord, give us strength to live for you and glorify your name. Sing it again. Oh, Jesus, in your name we pray. Come and fill our hearts today. Lord, give us strength to live for you and glorify your name. Your name is a strong and mighty tower. Your name is a shelter like no other. Your name, let the nations sing it louder, 'cause nothing has the power to save but your name is a strong and mighty tower. Your name, shelter like no other. Your name, let the nations sing it louder, 'cause nothing has the power to save. Sing it again. Your name, oh, your name is a strong and mighty tower. Your name is a shelter like no other. Your name, let the nations sing it louder, 'cause nothing has the power to save but your name. Your name, Lord. Come on, let's worship His name. We worship your holy name, Jesus. You are my shelter. You are my God, and I worship you. I worship you. We praise your name, Lord Jesus. We praise your name, Lord. We bless your name. Holy is your name, Lord. There is none like you. Oh, nothing beside you, Lord. Hallelujah.
Blessed be your name, Lord. You reign, O Lord. And I will build my life upon your love. It is a firm foundation, and I will put my trust in you alone, and I will not be shaken. I will build my life upon your love. It is a firm foundation, and I will put my trust in you alone, and I will not be shaken. I will build my life upon your love. It is a firm foundation, and I will put my trust in you alone, and I will not. Come on, church, declare it again. And I will build my life upon your love. It is a firm foundation, and I will put my trust in you alone, and I will not be shaken. Holy, there is no one like you. There is none beside you. Open up my eyes in wonder. Show me who you are, and fill me with your heart, and lead me to your love. To those, come on, lift it up. Holy, holy, there is no one like you. There is none beside you. Open up my eyes in wonder. Show me who you are, and fill me with your love, and lead me in your love to those around me.
There is none beside you. Open up my eyes and wonder. Show me who you are and lead me in your love and lead me in your love to those around me. Yes, Lord. The spiritual building that the Lord is leading us to build is actually for other people. God will also lead us to people around us who would need that spiritual hospital, who would need that spiritual walls. God wants to use us as blessings to other people, to many people. God wants to use us. Brothers and sisters, Lord wants to use all of us to be a channel of His blessing, to be a channel of His salvation, to be a channel of His healing, to be a channel of His power. Hallelujah. As we build our lives upon Him, upon His word, God wants to use us. Thank you, Lord, for your grace, O Lord. We don't deserve it, God, but yet you have chosen us. Pinili mo kami, niligtas mo kami, Panginoon, for this reason, for this purpose, to bring you glory, to give you glory, Lord. Use us, God, build spiritual buildings, oh God, that people may come to know you, Lord. In Jesus' name, we give you praise and glory. Amen. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Magandang gabi po sa inyong lahat. Sa mga kaka-join pa lamang po ng ating prayer meeting, we thank you all for giving time po sa ating pong prayer, ating midweek service. Welcome po to the Foursquare Church, San Juan City. At nakakatuwa po na tayo po ay pumapasok sa isang season kung saan sinasabayan ng Holy Spirit kung ano po yung nangyayari sa ating bansa. Yung pong theme natin na Leaders Build ay hindi po aksidente. Ito po ay mula sa puso ng Panginoon. At tamang-tama, no, na ini-expose ng Panginoon while the Lord is exposing yung pong mga corruption in infrastructures, sa mga flood control programs, sa mga buildings, no, sa mga infra projects ng ating gobyerno, ay ganoon naman po, tayo po ay nililid ng Holy Spirit to build spiritual buildings. Kaya pala sabi ni Lord, wag ho tayong mag-ipon, mag-impok ng kayamanan dito sa lupa. Kasi
dito nga sa lupa ay nananakaw, kinakalawang, nasisira. Material things or earthly things are temporal. Yun po ang ibig sabihin ng Panginoon. Temporary lamang yung mga bagay na ito. Ang gusto ng Lord, yung mag-impok tayo ng kayamanan sa heaven, yung treasure in heaven. Kasi yung mga treasure na yon ay hindi po maluluma, hindi po mananakaw, but it will last for all eternity. No? At yun po yung nais na ipa-build sa atin ng Panginoon, yung mga spiritual buildings na magbe-benefit po yung mga tao, mabibless po yung mga tao. And buildings that would impact their life, that will transform lives and communities, na magkakaroon ng impact ito even sa eternity ng mga tao, sa eternal destiny ng mga tao. Amen? Kaya I hope you are getting excited po every Sunday kung ano po yung mga projects na gustong ipagawa sa atin ng Panginoon. Though yung ating mga symbolism, okay, mga illustrations po na ginagamit natin are figure of speeches, pero napakagandang illustration para matandaan natin or madaling mag-sink in sa atin, sa ating heart, sa ating mind, madali nating ma-comprehend kung ano po yung ipinagagawa ng Holy Spirit sa ating church. And I pray na ito po ay talagang nai-embrace po ninyo yung pagiging builder ninyo. Amen? Lahat po tayo. Hindi itong topic na ito ay hindi lamang po sa mga pastors, leaders. No, tayo pong lahat sa harapan ng Panginoon dahil may Jesus tayo sa ating puso. Tayo pong lahat ay tinawag ng Panginoon bilang mga leaders. Amen? Tayo po ay tinawag ng Panginoon as His representatives. Tayo po ay salt and light ng earth na ito. Kaya po, leader po tayo. Leader po tayo. Wala man tayong posisyon sa government, sa ating society, sa ating government, sa ating barangay o saan pa man. No? But because of Jesus in our life, merong dominion, may authority na ibinigay sa atin ng Panginoon. And that qualifies you to be a leader. At ang leader po, hindi lang po yan yung position. No? Pag dinefine po natin yan, hindi po yan yung meron kang posisyon na hinahawakan, may rango kang hinahawakan. Pag sinabi po nating leader sa isang mababaw po na definition, you are a person of influence. Tandaan nyo lang po yung word na influence. Yung po yung leader. So, ibig sabihin kung ikaw ay tatay o ikaw ay nanay, meron kang influence sa loob ng tahanan, sa iyong mga anak, sa iyong pamilya, you are a leader. Kung ikaw ay nagtatrabaho sa isang opisina o may business ka, may hinahawakan kang mga tao, okay? May mga tao kang nakakasalamuha dyan under your command, under your leadership, no? May mga business processes na nasa ilalim mo ng iyong pangangalaga, ng iyong supervision, no? You're a person of influence kasi merong nakikinig sa iyo, may tumitingin sa iyo, somebody is looking up to you, no? Meron pong mga naghihintay sa iyo, sa iyong salita, sa iyong direction. Meron kang mga kaibigan na nakikita po nila yung buhay mo. So, if you have influence with people, you are a leader. Kaya napakahalaga po na yung influence na yun ay magamit natin sa tama. Huwag po sa corruption. Kaya po nais ng Diyos na bigyan ng distinction, pagkakaiba, na yung mga
worldly and corrupt leaders ng ating bansa. Sabi nga po nung message last Sunday, talagang dinedevour nila. Para silang mga predator na dinedevour nila yung mga prey nila. Imbis na tulungan, imbis na pagmalasakitan ang kanilang mga kababayan, kaya sila nilagay doon sa posisyon. Pero sila pa po yung uma-abuse. Sila pa po yung nagkukos ng misery, suffering, pain ng mga tao. Kaya po ang laki ng pananagutan nila sa Panginoon. Ang laki po ng accountability nila unang-una sa Diyos. Dahil yung ipinagkaloob ng Panginoon na yun, na pagkakataon, yung leadership, position, na ipinagkatiwala po sa kanila. Yun. Pahiram lang po eh. Pahiram lang po sa kanila yung kanilang mga posisyon, yung kanila pong authority. Pero imbis na gamitin po sa kapakanan, sa welfare ng mga tao, ito po ay ginamit nila pang sarili. Ginamit po nila para ni-abuse yung mga tao, para nakawan ang bansa. Kaya ang laki po ng pananagutan nila. And because of that, yung topic natin ng Sunday, dahil po sa korupsyon, dahil po sa wickedness, pagnanakaw, bloodshed, injustice, no? Nang nangyayari po sa lahat ng level. Government leaders, pati sa religious sector, hanggang doon po sa mga tao, sa taong bayan. Kaya po anong sabi nung Sunday, no, na ang Diyos ay nakaumang na yung kanyang judgment sa bansa natin because of wickedness, because of sin. Kaya naghahanap po ang Panginoon ng someone who would stand in the gap to build a wall para pigilan ng Panginoon. Parang napipicture natin yung image ng isang tatay na ready ng paluin ang kanyang anak. Nakaumang na yung sinturon. Nakaumang na yung pamalo. No? Parang ganun po yung picture ni God dito. Pero naghahanap po siya. Yung word po doon na naghahanap ang Diyos, actually that's equivalent to the grace of God. Bakit? Bakit kailangan magpaalam ng Diyos? Kung gusto niyo nang disiplinahin ang bansa natin, gusto niyo na tayong parusahan because we deserve it, hindi naman kailangan magpaalam ng Diyos pa sa atin, oy, papaluin na kita ha. Walang ganun. Walang set up na ganun na kailangang magpaalam ng hari sa gagawin niya. No? Wala pong ganun eh. Pero ang Diyos mismo, naghahanap pa siya ng kaparaanan. Imagine mo yun, no? Deserving naman talaga eh, natin, na i-judge ni Lord, na i-condemn ni Lord. Pero siya, bagamat nandun na yung galit niya, nag-iisip pa rin po ang Panginoon ng kaparaanan kung papaano po tayo ililigtas. Grabe ho ang puso ng Diyos. Kahit na yung kumbaga yung sukdulan na-reach na natin yung threshold yung pagtitimpi ng Diyos. No? Talagang sagad na. Parang ganun po eh, sagad na talaga. Pero ang Diyos, grabe, no? Even dun sa last straw, no, na ika nga nila, nag-iisip pa rin ng kaparaanan para iligtas tayo by looking for someone na pipigil sa Kanya.
alam natin na ang principle ng Panginoon, hindi po niya idadamay ang righteous sa mga wicked. In many instances, like for example, si Abraham, nung na si Lot ay nandoon po sa Sodom and Gomorrah, at ni-reveal ng Panginoon yung kanyang plan o yung kanyang verdict to destroy Sodom and Gomorrah. Nag-intercede si Abraham. Nasabi niya, Lord, kung may 50 dyan na righteous, sisirain mo ba wawasakin mo ba yung city na yan? Sabi ng Lord, if there are 50 righteous, I will not destroy the city. Hanggang pababa ng pababa. Lord, 40. Lord, 30. Hanggang sa 10 na lang. Lord, kung may 10. Oh. Sige, sabi niya, hindi ko sisirain ng city kung may 10. Less than 10. Less than 10 Diba? Si Lot, hindi pa nga natin masabi talaga na righteous yung buong pamilya niya Si Lot, yung wife niya, yung 2 niyang daughter. 4 lang, less than 10. Kaya, ano bang mas madali? I-rescue yung 4 versus dun sa population ng Sodom and Gomorrah na wicked. Kaya pumunta doon ang Panginoon and instead, ni-rescue. Pinaalis po si Lot tsaka yung family niya. And we know the story na lumingon yung asawa ni Lot at naging haliging asin siya. And in the Gospels, sa dinami-dami ng babae, listen to this, sa dinami-dami ng mga babae sa Old Testament, tanging yung babae na yun, yung asawa ni Lot, ang na-mention ni Jesus na example, na woman example. Remember, sabi niya, remember the wife of Lot. Kasi nga, ang nangyari, yung paglingon niya, hindi lang po yun basta paglingon, dahil curious siyang makita kung ano na nangyayari sa city, but because yung heart niya ay nandoon pa rin. Yung paglingon na yun ay attachment. Yung kanilang life, yung kanilang kayamanan na na-build nila doon sa city, yung leadership, yung parang status na na-build nila doon sa city. Kasi imagine mo nung dumating po yung si Lord, yung mga angels, nasaan si Lot? Anyone? Nasaan si Lot nun? Saan niya na-meet yung yung mga angel? Di ba nandun siya sa may labas? Sa may gate? Alam niyo ba, pag ni-research niyo yung historical tsaka cultural background niyan, nung panahon na yun, ng ancient time, may leadership position po. Council ka ng bansa. Yun po yung mga umuupo doon sa may gate. Doon po sila umuupo. So, meaning, dumating yung panahon na hindi lang nagsettle si Lot, and nagka-family pa siya doon, yung family niya. Hindi lang siya nagsettle doon sa Sodom. Naging leader pa siya ng bansa. See? Ibig sabihin po, ang dami na nilang na-build na wealth doon, pati position nila, status sa buhay, nandoon na. At yun po yung nilingon ng asawa ni Lot. Mga kapatid, kapag may mga disasters, kapag may mga lindol na nangyayaring ganyan, paano nagre-react ang mga tao? Lagi ko po yung sinasabi sa inyo, pag may mga bagyo, yun ang nangyari sa asawa ni Lot kaya siya napahamak
Hindi siya na-save. Bakit? Imbis na unahin niya yung importanteng bagay sa buhay niya, yung buhay nila, yung pamilya nila, ayun, ang tinreasure niya yung mga bagay na nandoon, yung mga material na bagay na nandoon sa Sodom and Gomorrah. Maraming mga tao ganyan, kaya kakaroon ng mga casualties, pinapalikas na, may warning na, wala, ayaw. Ayaw iwanan yung material na mga bagay, babantayan yung bahay, babantayan. Kaya po minsan namamatay po sila. Dapat po, sa panahong ito na malapit nang dumating ang Panginoon, dapat yun po ang nasa isip natin, yung nagkakaroon tayo ng assessment, evaluation sa ating buhay, kung ano po ang mga priorities natin, ano po yung mga bagay na dapat mag-focus tayo, ano ba yung mga bagay na dapat nating pahalagahan. Kaya pag may naglindol na ganyan, huwag ka nang bumalik. Kung naiwanan mo yung cellphone mo, matatabunan ka ng building. Babalikan mo pa yung cellphone, balikan mo pa yung bag mo, 'di ba? Balikan mo pa yung mga valuables mo. Dapat ang ginagawa natin, kung meron ng ganyang mga warnings, di ihanda mo na. Handa na natin yung mga gamit natin. Kaya ngayon, 'di ba, sa Facebook, ang mga nagba-viral na mga laging nasa feed natin, yung emergency bag, go bag. Oh. 'Di ba? Kami nga sa DSWD, sa 4P, sinuturo namin yan eh. Kaya naisip ko tuloy, dapat tayo rin mag-aral ng ganyan, yung disaster preparedness. Dapat po yung mga papeles natin, yung mga valuables natin, nakalagay na po sa isang bag, para kapag ka nagkaroon ng disaster, andun na lahat sa bag, ang bibit-bitin mo na, alam mo na kung nasaan nakalagay yung bag na yon ng valuables mo. Oh. Makakalikas kayo agad-agad. And the rest na hindi importante, iwanan na. Iwanan na po. Okay? So, etong panahon na to, binibigyan ng distinction ng Lord yung mga leaders na corrupt versus tayo po na mga lingkod ng Panginoon, mga anak ng Panginoon. Because we are godly leaders. We are righteous leaders. Tayo po, gagamitin po natin yung power, dominion na ibinigay sa atin ng Panginoon to build something that will impact the lives of people, that will benefit for the welfare ng mga tao, and it will last for a long time, even for eternity. So, patuloy po nating ipag-pray ang ating bansa. No? Prayer, intercession po yung tinuro sa atin last Sunday. Pag-pray po natin yung mercy ng Lord. Kasi sa Ezekiel 22, walang natagpuan ang Panginoon. Sa paghahanap niya ng someone who will stand in the gap, wala po siyang natagpuan. Si Jesus Christ actually yung man na yon, yung someone na yon na hinahanap ni God who will stand in the gap. Si Jesus Christ talaga yung ano na yun, yung person na yun na hinahanap ni God na tatayo between us and the Lord. Si Jesus Christ na namatay siya sa cross ng Kalbaryo, kinuha po niya sa kanyang sarili, sinalag niya yung pamalo ng Panginoon. Yung punishment na dapat para sa atin ay inako ng Panginoon. Imagine nyo yun. Yung papaluin na, naghahanap ang Panginoon ng someone na papaluin na tayo. Nakaumang na yung judgment ni Lord. Ang ginawa ni Jesus Christ, siya po yung pumagitna sa atin. Kaya yung pamalo, tumama sa Kanya. Siya po ang napalo. Siya po ang pinarusahan dun sa krus. At yung righteousness ni Jesus Christ, yun po yung ibinigay sa atin. Yun po yung inimpute sa atin.
At ngayong si Jesus Christ ay nasa puso natin. Hindi yung righteousness natin, kundi yung righteousness ni Jesus Christ na nasa atin. Kaya pwede tayong gamitin ng Panginoon na tumayo between our nation and the Lord because Jesus is in us. Pwede niya tayong gamitin para mag-build ng wall, para po hindi i-destroy ng Panginoon ang ating bansa. And for the last 2 weeks, no, hanggang ngayon meron pa rin, no, sa iba't ibang mga panig ng ating bansa, iba't iba po na disaster ang nangyayari. Salitan po. Kung hindi lindol, may pagputok ng bulkan. Kita po natin yan. Biblically, those calamities, those disasters are actually form of judgment ng Panginoon. At sabi nga po nung Sunday, God is dealing with us as a nation. Kaya nadadamay po tayo, sama talaga tayo dyan. Kaya we need to do our part, brothers and sisters. We need to stand in the gap by praying, interceding for our nations. At sabi nga po nung Sunday, hindi po biro na mag-stand in the gap. Kasi hindi mo lang iniintindi dyan ang sarili mo. You are asking for forgiveness, for mercy, not only for yourself, but also for the sin of your kababayans, the sin of the nation, the sin of the leaders. Ganun po. Kaya kung meron po tayong ugali na may pagkamakasarili, kailangan po nating baguhin yan para po makasama po tayo doon sa mga qualified na mag-intercede para sa bansa natin. Magkaroon tayo ng care para sa bansa po natin. No? Isipin ho natin yung future ng mga anak natin, mga apo natin. Kasi kung hindi natin aayusin at hindi natin tutulungan ng bansa natin na ayusin ang mga problema, ang mag-aani po niyan ay yung mga anak at kaapu-apuhan natin. So, nandito po tayo sa generation na ito, itinakda to ng Panginoon, pinili to ng Panginoon for us to do our part in this generation. So dear brothers and sisters, nililid tayo ng Panginoon to build spiritual buildings. Let us all stand in the gap. Let us build wall for our nation. Let us build wall para po sa ating bansa. Kita po natin yan. Tapos, hindi lang po yung kung si Zay, ginamit niya yung Great Wall of China. Ang Amerika naman, sikat na sikat din sa wall. Kasi may problema sila doon sa immigration eh. Merong part ng Amerika, kasi ang laki ng bansa nila, no? Merong part sa baba, connecting sa South America, sa Mexico, na border, land border eh. So may bakod lang silang nilagay doon, may fence lang na nilagay. Eh ang nangyayari po, tumatawid yung mga tao illegally. Merong mga nagsasmuggle ng mga tao. Meron pong mga nagta-trafficking ng mga tao papasok ng US, mga illegal migrants. Kaya nung si Trump po ang naging presidente, talagang yun po ang naging big project niya, build wall. Kasi yung mga drugs din, because of that, yung mga illegal immigrants na yon nakakapasok po sa kanila. Pati po mga terorista nakakapasok sa kanila because of illegal immigration. Doon dumadaan. So, nakita nyo po na yung importansya ng wall, parang doon sa illustration na yon. Kailangan nating maglagay ng wall. Yung prayer po, yung wall na yon is our prayer. Para po, pati yung gawa ng kaaway ay mahadlangan po natin, mapigilan po natin. So, una, by building wall, spiritual wall, by praying, by interceding for our nation, by asking for forgiveness and asking for God's mercy, no? Yung punishment ng Panginoon, yung judgment niya ay
napipigilan, nawi-withhold. Okay? And then, pangalawa, yung gawa ng kaaway, hindi po makapenetrate. Diba? So, I encourage all of us na maging sa time na to, sa generation na to, mas lalo tayo maging prayerful. Because ang pagkilos ng kaaway sa mga buhay ng mga tao, grabe laging lalong tumitindi. So we need to do our part to be prayerful in this generation. So ano po yung mga ipag-pray natin, magiging focus ng prayers natin this evening. So pray for the corruption in the Philippine government. Pag-pray natin yung mga hearings na nangyayari na nakafocus po sa corruption, yung ICI, maging maayos po at maging founded po sa justice, righteousness, and truth yung kanila pong ginagawa. Huwag nawa na malihis o kaya maitago yung katotohanan sa mga korupsyong ito at mapanagot po yung mga dapat mapanagot. Pag-pray po natin yung kagalingan sa mga may sakit, also comfort sa may mga namatayan na mahal sa buhay. Pag-pray po natin yung comfort and provision ng Panginoon sa kanila. Pag-pray po natin yung mga church departments natin, new and additional leaders, yung ating October to December activities, pag-pray po natin yan, Bible study natin, sa mga groups natin, sa kids, sa tribes natin, and adult Sunday school. Pag-pray po natin yung mga guests natin. Nung Sunday, meron na naman po tayong mga bisita. Assimilation of guests in the church, evangelization of San Juan City, yung 7 pillars of society po natin, yung 82 prospects for Project Andrew 8.25 natin. So please, kung kayo po ay naglagay dyan ng mga pangalan, paki-update nyo po yung ating board. Okay? Para po maalis na po natin yung mga tapos na. Recently ay nag-reach out tayo sa Barangay St. Joseph through Sister Tet at may reply na po sila. So siguro po sabi ko magsa-schedule tayo ng courtesy call sa barangay chairman kay Cap Reggie, na babae po ang kapitana po natin dito sa Barangay St. Joseph to start an outreach program or activity dito po sa St. Joseph. Siguro po unahin natin sa mga kids, no? And then yung PVEP sa ating mga schools ay patuloy pa po naming wino-work out at ang dami pong mga changes na nangyayari kasi even yung principal po sa target school namin ay malilipat po ng ibang school. So, yan, nasa process pa rin po ng prayer. And then yung DSWD 4Ps po natin sa darating pong Sabado, October 18, care of by our UFW, ay magkakaroon po uli ng follow-up sa ating FDS. And nakakatuwa po ito kasi yung nakaraan nilang Let's Go Out ay nagbunga. May isang buong pamilya, no? Na ngayon po ay parang 2 week na uma-attend sa atin. Praise the Lord. And then yung 3rd church anniversary natin. No? Every Tuesday nag-meeting na po kami. Naka-twice na kami ng meeting. Pag-pray po natin yung ating steering committee, though wala pa po akong i-reveal kung sino sila. Pag-pray na po natin yung planning at ang galing po ng Lord because sa 2 sessions ng aming planning, malayo-layo na rin po ang aming narating at marami na po kaming na-close na mga items. So, excited na po kami. Siguro i-announce namin later on kung yung date ng ating kick-off, anniversary kick-off, which will happen in November. Okay, so let's get excited for that. Then blessing upon our partners, supporters, and givers. Pagpalain po ng Panginoon itong mga tao na to. And alam ko po na ang Diyos ay marami pang pagpapalang ibibigay sa ating church. Kasi inayos po natin ang management ng ating finances. Pati yung puso natin na handang tumulong at mag-ministry. Kaya naniniwala po ako, hindi ko palang masabi dito sa pulpit, pero maraming blessing po na darating sa ating church. Maghanda po kayo. Maghanda po kayo. Okay? So, sama-sama po tayong mag-pray and
Alalahanin niyo po si Jesus nasa puso niyo, and because of that, you are anointed to pray. Amen.
to live for you and glorify your name. Jesus, in your name we pray. Come and fill our hearts today. Lord, give us strength to live for you and glorify your name. Your name is a strong and mighty tower. Your name is a shelter like no other. Your name, let the nations sing it louder, 'cause nothing has the power to save but your name is a strong and mighty tower. Your name is a shelter like no other. Your name, let the nations sing it louder, 'cause nothing has the power to save but your name. Your name, your name. Jesus, all these things we pray in your name. We give you thanks and we give you glory for everything that you have accomplished, Lord, through us. Hallelujah. By the power of the Holy Spirit. Thank you, Lord, for teaching us to build spiritual buildings for you on this earth, where people would come, oh God, and be healed and be saved and be blessed and be used by you, to be used by you. Hallelujah. For your glory. Hallelujah. Thank you, Jesus. We give praise and thanksgiving to your name. Amen and amen. Thank you so much po for joining us for today's prayer meeting. Magkita-kita po ulit tayo sa darating na Wednesday. The Lord bless you all, and I love you with the love of the Lord.